pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipapahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nang nagsimula sa Nabilanggo Galilea si ng Barabas nangaral si dahil Juan sa tungkol sa paghihimagsik na binyag. nangyari sa Ang lungsod. sinasabi ko'y tungkol At kay dahil sa Jesus na pagpatay, taga Nazaret. Minsan pang nagsalita Ipinagkaloob sa sa kanila kanya si ng Pilato Diyos ang sa Espiritu pagnanais na Santo mapalaya at ang si Jesus. kapangyarihan Ngunit sumigaw bilang ang mga katunayan tao. na siya nga Ipako ang sa hinirang. krus, ipako siya Sapagkat sa krus. sumasa kanya ang Ikatlong Diyos, ulit na sinabi saan sa man kanila siya ni Pilato, pumaroon ay gumagawa "Bakit? siya ng Anong ginawa kabutihan niyang at masama? Wala nagpapagaling akong sa lahat makitang ng dahilan pinahihirapan upang ng siya'y Diablo. ipapatay. Saksi kami sa lahat Ipahahagupit ko ng na lamang ginawa siya niya sa sa lupain ng mga kapalalayain. Hudyo at Datapot sa lalo nilang Jerusalem. ipinagsigawan na Gayunman, dapat ipako siya'y si Jesus ipinako sa nila krus. sa krus. At sa Ngunit wakas muli ay siyang nanaig ang binuhay ng kanilang Diyos sa sigaw. ikatlong araw. Kaya't ipinasya ni Napakita Pilato siya, na hindi sa lahat pagbigyan ng ang tao, kanilang kahilingan. kundi sa amin lamang na Pinalaya noon niya ang pang-unay, taong nabilanggo pinili na ng dahil sa Diyos bilang paghihimagsik mga at saksi. pagpatay. Ayon Kami sa ang nakasama hinihingi niyang nila. kumain at At uminom ibinigay sa kanila pagkatapos si na Jesus siya'y muling upang gawin mabuhay. ang kanilang Inatasan kagustuhan. niya kami Nang dala na mangaral nila sa si mga tao Jesus upang at ipako, magpatotoo nasalubong na nila siya ang ang isang lalaking itinalaga ng galing sa Diyos bukid. na maging Ito'y si hukom ng Simon mga na taga buhay Sirene. at mga patay. Pinigil nila ito Siya at ang ipinapasan tinutukoy sa ng kanya mga ang propeta krus. ng kanilang Kasunod ni ipahayag Jesus. na bawat Sinusundan mananalig si sa Jesus kanya ng maraming ay tao, tatanggap ng kabilang ang kapatawaran mga sa babaeng kanilang mga nananakhoy kasalanan at sa nananambitan pamamagitan dahil ng sa kanyang kanya. pangalan. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Ang salita "Mga ng kababaihan Diyos. ng Jerusalem, huwag ninyo akong Araw tangisan. ngayon ang may Ang kapal, tangisan magalak ninyo tayo yung at inyong sarili magdiwang. at ang inyong mga O anak. pasalamatan ang Diyos na Tandaan Panginoon ninyo, pagkat siya'y darating mabuti. ang mga Ang araw na kanyang sasabihin pag-ibig nila, ay napakatatag "Mapalad at ang mga mananatili. ang mga Ang sinapupunang taga-Israel hindi bayaang nagdalang sabihin tao kanilang at ang mga ihayag. dibdib Ang na hindi pag-ibig ng nagpasuso. Diyos ay hindi Sa mga araw na kukupas. iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, Araw Gumuho ngayon ang may kayo sa kapal, amin, magalak at tayo sa at mga magdiwang. tabunan Ang ninyo lakas kami. ng poon ang Sapagkat siyang kung ganito nagdulot ang ng ginagawa ating sa kahoy tagumpay na sariwa, sa ano pakikibaka naman sa ang ating gagawin sa kaaway. tuyo? Aking May dinala pa sinasabing di silang ako dalawang papanaw. salarin upang patayin Mabubuhay ako kasama ni upang Jesus. isalaysay Nang dumating ang sila gawa sa ng dakong Diyos na tinatawag na Panginoon ko. bungo, ipinako nila sa krus si Araw Jesus. ngayon ang may kapal, Ipinako rin ang magalak dalawang tayo at salarin, magdiwang. isa sa gawing Ang kanan batong at ang natakwil isa ng sa gawing nangagtatayo kaliwa. ng tirahang Sinabi bahay ni Jesus, sa lahat ng bato'y "Ama, higit na patawarin mahusay. mo sila Ang sapagkat lahat ng hindi ito nila ang nalalaman ang kanilang nagpamalas ay ang ginagawa." Panginoong Diyos. At Kung nagsapalaran iyong sila mamasdan upang ay malaman kung alin kalugod-lugod. sa kanyang kasuotan Araw ang ngayon mapupunta ang may sa isa't kapal, isa. magalak tayo Ang at mga tao'y magdiwang. nakatayo roon at nanonood. Pagbasa mula sa Nililibak naman sulat ni siya ng Apostol mga San pinuno ng Pablo bayan. sa mga taga-Kolosas. Iniligtas Mga niya ang kapatid, iba. Iligtas binuhay naman kayong niya muli ngayon ang kasama kanyang ni sarili. Kristo. Kung siya Kaya't nga ang ang Mesiyas, pagsumikatan ninyo ang ay ang hinirang mga ng bagay Diyos. na nasa langit Nilibak din kinaroroonan siya ni ng mga Kristo kawal. na nakaupo Nilapitan sa at kanan inalok ng ng Diyos. maasim na alak. Isaisip ninyo Sinabi ang mga nila, bagay na "Kung panlangit, ikaw ang hari ng hindi mga ang mga Hudyo, bagay na iligtas panlupa. mo ang iyong Sapagkat sarili." namatay na At kayo at nakasulat ang sa tunay ulo na na niya buhay ang ninyo'y wikang Griego, natatago Latin sa at Diyos Hebreo. kasama ni Ito Kristo. ang hari ng Si mga Kristo Hudyo. ang tunay na Tinuya buhay siya ninyo ng isa sa at mga pag siya'y salarin na nahayag, kabitin at ang sabi, mahahayag din "Hindi kayong ba ikaw kasama ang niya Mesiyas? at Iligtas mo ang makakahati iyong sa sarili, kanyang pati na karangalan." kami." Ngunit Ang pinagsabihan salita ng siya Diyos. ng kanyang kasama, Salamat sa "Hindi ka Diyos. ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Ang mabuting Matuwid balita lamang ng na tayo'y Panginoon parusahan ng ayon kay ganito San Juan. dahil sa ating mga ginawa. Madilim-dilim pa Ngunit ng ang araw taong ng ito'y linggo, walang ginawang naparoon masama. na si Maria At sinabi Magdalena niya, sa libingan. "Jesus, Naratnan niyang alalahanin naalis mo na ako ang kapag batong nagkakahari panakip ka na." sa pinto ng Sumagot si libingan. Jesus, Dahil "Sinasabi dito, ko sa iyo, patakbo siyang ngayon pumunta di kay Simon isasama kita Pedro sa at paraiso." sa alagad na mahal ni Jesus. Nang mag-iikalabing At dalawa sinabi ng sa tanghali, kanila, nagdilim "Kinuha sa sa buong libingan lupain ang hanggang Panginoon ikatlo ng at hapon, hindi namin na alam wala kung ng saan liwanag dinala." ang araw, Kaya't si at ang Pedro at tabing ang ng nasabing templo'y alagad napunit sa gitna. ay nagpunta sa Sumigaw ng libingan. malakas si Kapwa Jesus, sila tumakbo, "Ama, ngunit si Pedro'y sa kamay naunahan mo'y ng kasamang alagad. ipinagtatagubilin ko ang aking Yumuko ito at espiritu." sumilip sa At loob. pagkasabi nito, Nakita niyang nalagot nakalagay ang ang mga kanyang kayong hininga. lino, ngunit hindi siya Nang pumasok. makita ng kapitan Kasunod ang niyang nangyari, dumating si Simon siya'y Pedro nagpuri sa at Diyos. tuloy-tuloy itong "Tunay ngang pumasok matuwid sa ang taong libingan. ito," Nakita sabi niya ang mga "Ang kayong nangyaring lino ito'y nakita at ang ng panyong lahat ng ibinalot taong sa ulo. nagkakatipon at Hindi nagmamasid, ito at kasama ng umuwi mga silang kayong lino, dinadagukan ang kanilang kundi dibdib. hiwalay na Nakatayo nakatiklop sa naman sa isang di tabi. kalayuan ang mga Pumasok din kaibigan ang ni alagad Jesus, na naunang pati ang mga dumating. babaeng
Nakita sumunod niya sa ito kanya at siya'y mula sa naniwala. Galilea. Hindi At pa nila nakita rin nila nauunawaan ang ang mga nasasaad bagay sa na ito. kasulatan na kailangang muling mabuhay Ang si mabuting Jesus. balita ng Panginoon
Pinupuri ang ka mabuting namin, balita Panginoong ng Hesukristo. Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Happy Easter! Ngayong araw pong ito, ang pinagpalang araw para po sa ating mga Katoliko, kung saan atin po pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bilang po totoo na ang lahat ng kanyang tinuro, sinabi at ipinaalala sa atin, lahat totoo at ang pinakamabisa at makapangyarihang ebidensya ng lahat ng ito, ang kanyang muling pagkabuhay matapos siyang mapatay doon sa krus at ilibing. Ngayong araw na ito, totoo nga, the Lord is risen and the Lord is true to His words. Although ngayong araw na ito po isang masayang araw, hayaan po ninyong simulan ko ang pagninilay ngayong araw na ito sa tanong na, ano ba ang nakatakot sa inyo? Siguro po ang ilan sa atin ay takot manood ng mga horror films o takot po sa madilim na gabi, walang kasama, takot ma-hold up. Pero may isang nagsabi sa akin, Father, ang pinanakatakot sa lahat ay pag nabuksan mo yung wallet mo, walang laman. Totoo nga naman, parang nakakaba na sa dami ng iyong kailangang bilhin o paggastusan, yung mga bills na kailangang bayaran. Pagbukas mo ng wallet, walang laman, kakabahan ka talaga. O sa iba, baka himatayin pa. May mga bagay na pag yung nakitang walang laman, nakakatakot. Yun pong mga tao po siguro na mahal mo sa buhay. Pag sa bahay, pag uwi mo, hindi mo nakita, kakabahan ka. Matatakot ka. Sa opisina po ninyo, pag wala po yung mga katrabaho mo, ikaw lang mag-isa, anong nangyari? Baka walang pasok, bakit ako lang mag-isa ang narito ngayon? No? Ang mga bagay na walang laman minsan nakakaba. Pero ngayong araw pong ito, sa atin pong Ebanghelyo, ngayon pong Easter Sunday, ang mga alagad sa pangunguna po, of course, ni Maria Magdalena na nakita niya po yung libingan ng Panginoon, walang laman. Kinabahan po siya, natakot po siya. At gayon din si Pedro at si Juan, ang mga alagad po na nakita po yung pinaglibingan sa ating Panginoon, wala nang laman. Sila po ay nasindak, natakot. Para bang ang kailang pakiramdam marahil, matapos na kunin na ang buhay ng Panginoon, kunin na ang Panginoong nagturo, nagpalakas, naggabay, nagpagaling sa maraming tao, yung kailang rabi, yung kailang guro, ay kunin sa kanila ang buhay. Eto naman, pati ba naman yung katawan, kinuha pa. Yun po yung kailang naisip. When they saw the tomb was empty, yung libingan, wala nang laman. Siguro po ang kailang pakiramdam, grabe, said na ito. Sobra-sobra na ito. Pinatay na nga nila yung Panginoon, tapos pati yung katawan, kinuha pa, sagad hanggang buto. Ika nga po sa ating mga expressions. Pero alam nating lahat na yun pong libingang walang laman. Sa huli, hindi pala ito bagay na naging sanhi para tayo po ay matakot, mangamba o kabahan. Sa huli, atin pong nakita na yun pong libingang walang laman, ito pala po ay tanda ng isang pag-asa, ang Panginoon na buhay. Ito po ay tanda na totoo nga, ang lahat ng pinangako at nuro ng Panginoon, totoo at tama. At yung kanyang muling pagkabuhay, yun po ang patunay po noon. The ultimate proof of the Lord's teachings is His resurrection. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong Year of Hope, ngayon pong Jubilee 2025, ito nawa po ang ating panghawakan. Siguro po may mga bagay na tayo kinakabahan pag nakita, walang laman. Nasaan yung mga bagay na inaasahan mong nariyan lang sana, tapos wala. Mga taong na binigo ka, mga bagay na naubos, yung ating buhay na siguro po tayo nagkakasakit, yung ating kalusugan. Para bang nawawala, unti-unting nauubos. Tayo po ay kinakabahan, kung hindi man natakot. Pero kung paano po sa pananaw ng ating pananampalataya, kung ating makita lang ang Panginoon pala ay nabuhay. Yun pala yung tanda na ibig sabihin, yung libingan, walang laman. It was not a reason for them to despair, but rather a reason to believe and to hope na ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Ang Panginoon muling mabubuhay pagkatapos ng ikatlong araw, gaya ng kanyang sinabi. Nawa po, mga minamahal, every time we feel para bang tagus na sa buto,
said-said na, walang-wala na akong inaasahan. Siguro po ang ating pag-asa at pananampalataya, mapanibago po yung ating pananaw sa buhay. Hindi po kinukuha ng Diyos ang lahat ng bagay at tayo inuubusan. Bagkus hangad niya, mapunuan tayo ng mga bagay na totoong makabuluhan. Totoong bagay na mahalaga at sa atin magpapasaya. At unang-una na po diyan ang Panginoong Diyos na muling nabuhay. Sa tuwing tayo po ay tila natakot dahil wala nang laman, yung inaasahan ko wala na, tayo po ay huwag makalimot. Ang dapat at totoong ating aasahan ay ang Panginoon, ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang mga pangako, ang buhay na walang hanggan. Nawa po, ngayon pong panahon ng muling pagkabuhay this Easter season, ito po ang ating panghawakan at ito po ang ating maging pananaw. Ang pag-asa ay nariyan palagi kasi ang Diyos ay nangako at ang Diyos ay muling nabuhay. Hayaan niyo po tayo po ngayon manalangin sama-sama at kayo din po aking mabasbasan ngayon pong dakilang araw na ito ng ating kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Panginoon, kayo pong lahat nagpapasalamat sa biyayang ito ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Isa pong patunay na totoo nga, ang iyong pangako ay iyong tinutupad. Ang iyong mga gandang sinabi sa amin, lahat totoo, lahat ay tama. No, Panginoon, ang araw na ito ay aming panghawakan sa aming buhay. Hindi lang po ngayong panahon ng Easter, kung hindi po sa bawat araw na anumang bagay po ang nawawala, kinukuha o nagkukulang sa amin. Nawa huwag kaming panghina ng loob, matakot at mawala ng pag-asa. Dahil sa huli, ikaw ang pupuno. Ikaw ang kaganapan ng lahat ng aming pangangailangan at inaasam-asam. Sapagkat ikaw ang nangako at ikaw ay tutupad, ang Diyos na muling nabuhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, aming nadalangin sa iyong ngalan ni Jesucristo, naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa inyo pong lahat muli, Happy Easter!